maramdaman ko itong sakit kong ito, nagpa-check up naman ako. Yun daw po bone ko dito sa likod, nagkasalisi. At hindi lang yun, yung bone ko raw, ma'am, ay marupok na. Ang advice po ng doktor sa akin, to be operated ako. Pero natakot po ako at my age. Umiling ako sa kanila na bigyan na ako ng gamot. Nagbigay naman po sila ng 4 kind of medicine. Parang nimanas po ako. Saka mahina po ako, ma'am. Pero I want to survive, ma'am. Kaya kahit na hindi ko gusto yung pagkain, kakain talaga po ako para magkaroon ako ng lakas. Sa awa at tulong ng Panginoon, doon pa rin po ako nananalig. Okay. Salamat talaga. Salamat. Salamat, ma'am. Masaya po ba kayo sa bago niyo pong lotion? Oo, masaya ako. Salamat po. Salamat sa inyong lahat. Hindi lang po thank you ang sasabihin ko sa iyo, Ma'am Jessica. Million thanks sa inyo. Sapagkat napakalaki po ang naitulong niyo sa akin. Pangit naman o nakakaya naman sabihin sa kapwa ko, co-workers man o kababayan o kababata o kakilala na wala akong pera. Meron pa naman po konti. Pero ma'am, yung konting halaga na po yun ay inilaan ko na po, naka-stack na po para sa aking huling hininga. Kumbaga, madalit sabi sa aking pagkamatay, ma'am. Kung merong tutulong sa akin ng pinansyal, thank you very much. Yun po ang kailangan ko talaga. Kasi gusto ko pa lumakas, gusto ko pang gumaling. Noong mga 3 o'clock a.m., nagpapaalam na siya. Paalam mga apo. Paalam anak. Yun na ang huli ng deal. Sinasabi, nagpapaalam, inulit-ulit. Iniwan na kami. Dito ko minsan nandito siya, nakikipagkwentuhan siya, ganun. Para bang ano siya, tsaka yung malambing din siya, ganun. Nakikipaghalubiro siya sa amin. Huling birthday niya, may surprise kami sa kanya. Kaya pala sabi niya, baka yun na ang huli naming pa-birthday sa kanya. Nabigla nga kami. Baga nananakot po siya dito, talagang inano niya yung pinakaaswang niya. Yung mga bata yung, gumaganon siya. Ang mga bata rito, binibiro pa nga siya. Aswang, multo, ayan na. Pero hindi naman siya nagagalit. Namimiss ko na po kayo. Salamat sa lahat-lahat na tuwing mag-isa ako sa amin, naaalala kita, naiiyak ako. Kaya sorry kung naging masungit din ako. Alam ko dapat intindihin ko yung ugali niyo. Dahil mas bata ako sa inyo. Kaya sorry na Lilia. Saan ka man naroon. Salamat sa lahat-lahat ng tulong sa amin. I joined the showbiz industry 1984. Pagkatapos ko kong mag-workshop, pagkatapos kong pag-aralan, ang pasikot-sikot ng showbiz industry. Masakit ba? Masakit. Naiwanan ko ang showbiz na almost 41 years kong ginagalawan. Nais ko pa kong magbalik sapagkat alam ko naman po, ma'am, na nag-iisa lang ang Lilia Contapay sa showbiz industry. Kung kailangan po nila ako, ma'am,
andyan lang po ako. Nung una, suplada yun eh. Sa amin. Siguro nininervyos siya kasi weird kami ni Peke. Tawa kami ng tawa sa set. Yung mga joke namin medyo dark. Pero nung komportable niya siya sa amin, siyempre lumabas din yung sense of humor niya. Nakakatawa siya kasama sa in between takes. Kasi hindi niya sinasadya yung humor, yung sense of humor niya iba eh. Katrabaho, napaka-professional. Every time makikita mo siya, kahit hindi naman ako yung producer, nakakasama lang na. Sabi niya, sabi niya, Miss Ay, salamat nakasama ako dito sa film na to. Sabi ka, opo naman tita, syempre, parati namang masaya pagkasama ka. Parati siyang thankful and grateful every time meron siyang mga projects. Magaling din yung umarte yun. Nakakalungkot sa industriya na wala na si Tita Lilia. Kung nasan man siya ngayon, may she rest in peace. Yun nga rin po ang nagbibigay kung minsan ng aliw sa akin dahil sino ba si Lilia Cunta pa isang mahirap, isang pangit na artista. Pero kahit pa paano naman, kahit saan po ako magpunta, kilala rin po ako, ma'am. So, thank you sa inyong mga pagpapanood natin. Salamat.